mabiyayang hapon po muli sa lahat ng mga nanonood. At bago po natin ipagpatuloy, muli po ay samahan po ninyo po na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang akin pong sasabihin, mga minamahal na kapatid, ay hindi po nagmula sa akin. Mula po ito sa aking mga narinig, mga babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Sa mga nakaraan pong pagtalakay natin ay naisa-isena po natin ang kasaysayan ng ating Diyos at kung paano po ang sinasabi dito sa kasulatan na mayroon pong isusugo nga sa huling araw na ito po yung binabanggit ng ating Panginoon na ayon po dito sa aklat po ng Juan na mamaalam po ang ating Panginoon ay ganito po ang nakasaad dito po sa aklat ng Juan, kabanata po ay 16, talata ng 7 hanggang 14. Medyo mahaba-haba lang po ito, talakayan po natin muli mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Una po sa lahat, ang pagpuri sa ating Diyos. At muli, ang aking sasabihin ay hindi magmula sa akin. Mula sa aking narinig, nakita at mga babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat at tala. Dito po sa aklat ng Juan ay may babasahin po na tayo sa kabanata ng 16. Talataan ng 7 hanggang 14. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat na sa inyo ay ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Sa pangwalo, at siya pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan. Tungkol sa kasalanan, at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming mga bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. So, salamat kapatid. Maliwanag po sa binasa po ng ating kapatid na ang binabanggit ng ating Panginoon na ayon po dito, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat na sa inyo ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya, sabi niya, ay susuguin ko sa inyo. Na ayon po sa 13 naman, gayon may kung siyang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag ang mga bagay na magsisilting. Luluwalhatiin niya ako, sabi niya, sapagkat kukuha siya ng nasa akin at sa inyo'y ipahayag. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit po natin inuulit-ulit na tinatalakay ang mga bagay na ito sapagkat ito nga po ang kinakailangan at nararapat sapagkat ito po yung binabanggit ng ating Panginoon bilang katugunan po ng kanyang pangako na mayroon pong isusugo na magtuturo. Na dito rin nagkaroon po ng hidwaang paniniwala, hidwaang pangunawa ang bawat isa sapagkat may mga talata rin po kasi na magpapatotoo ng ating Panginoon ay muling darating. Ngunit ito sinasabi niya na magsusugo siya na magtuturo. Na ito nga rin po yung binabanggit sa aklat din po ng Juan, kabanata 15, talataan o 14, talataan po ng 26, na ganito yung ating mababasa. Isang mabiyayang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Tulad na nabanggit ng ating kapatid, ang aming pong sasabihin na hindi po mula sa amin, kundi ito mula sa amin narinig, nakita at nabasa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po ang nasusulat sa aklat po ng Juan sa kabanata 14 sa talatang 26.
Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa ating pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. So maliwanag po na tiyakan ang binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga aliw ay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa kanyang pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala na lahat na sa inyo ang sinabi. So tama yung sinasabi po dito sa 16, naluluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya ng nasa akin at sa inyo ipahayag. At ang pagkakailangan po mga minamahal na kapatid, gayon may kung siya raw yung Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Bakit? Sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So ito po yung kailangan nating matagpuan, ito yung kailangan nating makilala, ito yung kailangan nating maintindihan. Sapagkat ito lang po ang tanging makapagtuturo ng lahat ng mga bagay at siya lang ang makapagpapaalaala ng lahat na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit mga kapatid? Sapagkat ito po yung kasaysayan nga kung atin pong nasundan, yun pong ating mga tinalakay ng una, na ang tinig o ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinapatutuhanan ng ating si Apostol Pablo, na Diyos na hindi tumahan kailanman sa mga templong ginawa ng kamay. Ito po yung nagpalipat-lipat sa iba't ibang katauhan, sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar, na ito nga po sa huli, ang taburin dito ay siya po yung tinatawag na Espiritu Santo. Kaya kung titinan po natin sa ating pong pagtalakay ng una, na isulat po natin sa Pisara, ang unang nakita po ninyo dyan na isulat natin, ang pangalan ay Jehova. Pagkatapos ang pangalawa ay Jesus. At ang pangalawa po na bilang katumparan po ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Na ito, ang Espiritu Santo yung hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi ang mga bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag ang mga bagay na magsisidating. Ang matindi po dito yung binanggit niya, luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya ng nasa akin at sa inyo ipahayag niya. Kung nasundan po natin yung kasaysayan ng Diyos mula ng una mga kapatid, sa mga taong ginamit po ng ating Panginoon ay nag-iwan ng iba't ibang mga sulatan, nag-iwan ng iba't ibang salita na kinakailangan pong mapagdugtong-dugtong natin dahil isang Diyos nga po ang nagsasabi dito. Na kung titinan po natin sa kasulatan, mayroong mga sugong binabanggit dito nung una, kagaya ng binabanggit po ng ating si Santong Moses, ayon po sa aklat po ng mga gawa, na mayroon pong isusugo ang Panginoon na kagaya niya. Dito po sa aklat ng gawa, kabanata po ay 3, talataan ng 22 hanggang 23. Muli ang ating sasabihin ay hindi po mula sa akin, mula sa ating narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng pilit ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po mababasa sa mga gawa, talataan po ng 3, kabanata po, Kabanata 3, talataan ng 22. kabanata 3, sa talataang 22 at 23. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo na isang propetang gaya ko mula sa gitna ninyo mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sa 23. At mangyayari na sa ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ito po yung binabanggit ni Moses. Tunay ang Diyos daw ay nagsabi kay Moses na magtitindig ng isang propeta na gaya niya sa gitna ng ating mga magkakapatid. Na ang bawat kaluluwa raw na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ang ating amang Moses yung nagsugo, sa pamagitan ng ating amang Moses ay nagsabi ang Diyos na magsusugo ng isang propetang gaya niya. Dumating po ang ating Pasyo Kristo, nagsabi rin na magsusugo ng mga aliw. Na yun po ang magtuturo. Nang dumating sa bansang Pilipinas, kahit man si Dr. Rizal mga kapatid, meron din siyang binanggit na nung sinasabi ni Rizal, pagsipot sa bayang Pilipinas ng ika-7 Jose, sasapit na tunay sa bayan, na lahat ng teremoto del Unico Nacional, mahirap, mayaman, papahari at sinuman, tantong magbabayad ng utang sa Diyos at sa tao.
Sa mga kapatid na Rizalista, alam na alam po nila, alam na alam po ng mga Rizalista na ang totoo mga kapatid, kung ano ang kasaysayan ni Jesus ng ating Panginoon na mabuhay siya ng ikatlong araw, sigat Dr. Jose Rizal, ay puno po ng hiwaga ang kanyang pagkamatay. Dahil nang barilin po ang orihinal, ang isang Rizal ay kumakain sa Hotel Pinya Francia doon po sa Intramuros, Manila. Kaya pagkatapos po na makakain yan na walang sukat at nagpunta nga po sa Cebu kung saan sa San Carlos College ang nagturo doon, ginamit po ang pangalang Professor Gonzaga. Nang makilala nga ni Los Publicar na si Gonzaga at saka si Rizal ay isa na walang sukat at nagpaiba-iba na naman ng lugar hanggang sa dumating ang panahon 1966, October 24, 25, nagpakilala po sa pangalang Judge Pihaw in Rizal, Jehovah God and Remorse Damistad. At pagkatapos po nang tinawag ang ating Pangulong Ferdinand Marcos upang pagkaisahan o upang pag-usapan ng buong mundo ang isang aklat na pinamakatan niya, The New Governmental Formula for World Peace, Prosperity and for the Salvation of Flesh and Soul. Nagkaroon nga po ng pagpupulong ng 1966, October 24, 25 at pagkatapos po ay nasundan ng tinatawag na Volcanic Conference para ratifikahan po yung sinasabing pinag-usapan na pamahalang espiritual at naganap nga po January 24, 25, 1967, yan din po sa Malacanang. At pagkatapos po niyan, kung papaanong na maalam si Moses, na maalam ang ating Panginoong Kristo, na maalam si Dr. Rizal, ay na maalam din po si Judge Pihaw sa mga piling tauhan. Nang sabi nga niya, mamili na kayo ng inyong palatandaan sa aking harapan, tagliran at likuran, baka sa aking pagbabalik ay hindi na ninyo ako makilala. Pang 10 taon, Oktubre 10, muli akong darating at muli akong babalik. Sa mga tinatawag po na International Police Commission ng mga generales, sila po mismo ang kausap natin. Merong 4 na general dyan na nakausap natin na mismong kasama ni Judge Pio noon. Andiyan si Pilimon Ilang Espora, tapos si Comson, Rolando Comson, pagkatapos si Bermudez, saka si General Tasal. 4 po sila nagpapatotoo na nung namaalam si Judge Pihaw ay punong-puno po ng hiwaga sapagkat yung Judge Pihaw na namaalam sa kanila sa halip po ay nawala raw ayon sa kanila nung kanilang ililibing ay wala ng tao ang tao. Kaya nga, misteryoso po ang pagkawala mula sa ating amang Moses. Sinasabi ng kasulatan na walang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito ang nakapagtataka pa paano ng isa-isahin. Ganyan din ang ating Panginoon Kristo. Misteryoso rin ang pagkamatay. Ganyan din kay Dr. Rizal. Misteryoso rin ang pagkamatay. Hanggang sa kauli-ulan si Judge Pihaw, misteryoso rin ang pagkamatay. Ngunit ang panghuli mga kapatid, ang gumawa ng aklat ng pamahalang espiritual, siya na po ang naghula na tinig ng Diyos buhat sa tala. Ito nga po yung binanggit natin nung nakaraan na may unang tinig na tanda at may tinig na huling tanda na ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Exodo, Kabanata po ay 4 talataan po ng 8 na ganito po ang ating mababasa. Muli po mga kapatid, ang akin po sasabihin at magmula sa akin, mula lang po sa akin mga narinig, nakita at mga babasahin mula po sa gabay ng buwak po sa tayo. Ganito po ang mababasa mga kapatid sa Exodo, ang talata po ang talata po na ay 12. Na ganito po yung nasusunod. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, di makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. O dalawang tinig lang po mga kapatid ayon sa Biblia. Kung merong unang tinig na tanda ay merong tinig na huling tanda. At kailangan maniniwala daw po sa tinig na huling tanda. Yun po ang kailangan sapagkat yun ang makapagpapaunawa ng lahat. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung ano ang naging kasaysayan ni Santong Moses nang matagpuan po niya doon sa bundok ng Sinai isang tinig sa pamagitan ng isang mababang punong kahoy. Ganun na ganun din po ang nangyari dito sa San Juan de Mata, nung matagpuan din po ng ating isang kapatid ang tinig nung pumasok sa kanyang tala sa umaga at pagkatapos nagsalita, basahin mo ang tubig. Doon na nga po nahiwagaan ang ating kapatid sapagkat ang pinakamahirap pong talakayin dyan, ang tubig na tinutukoy ng Diyos, na kagaya po ng sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ayon po sa aklat ng Juan, Kabanata po ay 4, talataan po ng 13, na ito po yung tinatanong noon ng isang babae o tinatanong nila sa kanya kung anong klaseng tubig ito binabanggit ito kapatid. Basahin na po ng ating kapatid at talakayin natin kung anong tubig. Ito rin yung mahirap talakayin na hindi ganong kadaling maunawaan. Magayang habang po sa ating mga kapatid. Ang ako sasabihin, hindi po ito magmumula sa akin, mula po ito sa akin babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos Lord.
Ganito po mga kapatid ang mababasa natin sa Aklat po ng Juan, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 13 hanggang 14. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Tatapat ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Yan po yung pinakamahirap unawain mga kapatid. Dahil ang tubig na yan ay hindi kagaya ng iniisip ng tao na literal na tubig. Isipin po natin yung tubig na yan ang ayon sa ating Panginoong Kristo na kung iinom ka raw ng tubig na yan ay magiging isang balon na nabubukal sa kabuhayang walang hanggan. Anong uri ng tubig po yan? Yan po yung kailangang maunawaan pa ng tao. Ngunit pinabasa ko lang po yung kapatid upang patunayan sa inyo na mayroong kakaibang aral na itinuro o itinuturo ang tinig na huling tanda. Kaya kung atin pong may papaunawa ito, tihong ang tao ay maunawaan nila at siguradong maniniwala dahil yung tubig na yan ang pinakamahalaga na binabanggit niyang bukal ng tubig ng buhay. Ang hinutugay-gaya lang po natin ngayon yung kasaysayan ng Diyos na kung mayroong mga pananalita noon na naganap din po sa ngayon. At ang pinakahuli mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating si John Spihaw, sinasabi ng ating Panginoong Kristo, sinasabi ni Moses, at sinasabi ng lahat ng mga propeta, ang pinatutungkulan lahat ay ngayong huli. Kaya sinasabi po natin, napakapalad nating mga Pilipino, lalong-lalo tayo na napag-abutan po nito. Dahil tayo po mismo ang aabutan ng paglunsad ng isang divino gobyerno, na ito ay pamamahalaan mismo ng ating Panginoong Kristo, ayan pa rin po dito sa mga kalatas o sa mga babasahin na naiwan po ng mga propeta. Ganon din po ang pamahalang espiritual na ito po yung ipatutupad sa lahat sa buong kinapal. Ngunit ang pinakamapalad ay sa atin pong bansa ito mangunguna. Kaya nga mga kapatid, dito sa iniwan po ng ating si Dr. John Spihaw ay may nakalagay pong ganito. Bilang pagpapatibay kung sino yung binabanggit ng ating Panginoong Kristo na hindi po ang binabanggit sa huli ni Dr. John Spihaw sapagkat si Dr. John Spihaw ang naghula ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ito po yung hula niya sa aklat na ito. Tinig ng Diyos buhat sa tala. Pwede po natin ilapit ito sa camera para makita ng ating mga tagapanood. Kung paano nga po ang naging kasaysayan, kung bakit nagkaroon ng tinig na huling tanda na ito po ay naganap dito sa Nandimata, ito po ay nakapropesiya din na dapat na maganap. Na ang tinig ng Diyos buhat sa tala, ito po ang nagturo sa amin. Ito po ang dumating upang ituro at paunawa lahat ng mga hindi po nauunawaan sa mga iniwan na salita po ng Diyos. Na dito po mga minamahal na kapatid, maliwanag ang sinasabi ng tinig ng Diyos buhat sa tala dito. Nang sabi nga niya dito na nagpakilala na siya. Kaya mga nilalang sa buong mundo, magsitalima kayo, sabi niya dito. Pagkatapos sinasabi po niya dito sa huli, sabi niya na dito, para sa mga nakakilala at tumanggap na sa akin, huwag kayong matakot, isama ninyo mga kawal na aking ginigiliw, na ngayon ay pikit matang sumusunod sa kanilang nakatataas na parang alipin. Sumunod kayo sa akin, ang akin kayong lilingapin. Ipagkakalog ko sa inyo mga lituntunin ng mga batas na hindi magmamaliw. Ang aking pamahalaan ay hindi yung tinatawag na demokrasya. Hindi rin ito yung tinatawag na oligarkiya ng mga Romano o plutokriya. Hindi rin ito yung pamahalaan ng tao sa tao. Hindi rin ito yung pamahalaan na mula sa ibaba pa itaas. Ang mga tao ay hindi mamimili o maghahalal ng kanilang kapwa upang sa kanilang mamahala. Ito ay ang pamahalaan ng Diyos na kung papaano sa langit ay magiging ganito rin sa lupa. Mababasa po ito sa aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talataan po ng 10. Ako na inyong Panginoon siyang hihirang sa mga tao na maglilingkuran sa kaharian, sapagkat ako lamang ang nakakaalam ng kalooban, damdamin at kakayanan ng bawat isa. Kaya dapat ninyong masikap na sa katuparan ang aking mga kautusan na dito ko kayo hatulan. Alinsunod sa inyong mga gawa, salita, kalinisan ng puso at katapatan. Subalit sa mga hindi tatalima at susunod ay ang parusa ay kamatayan. Ipahayag ng lahat ng patid kawat at ihalakhala sa lahat ng mamamayan, bayagan at mga babasahin sa loob ng 9 na araw ang tinig kong ito.
alalahanin ninyo ako'y naniningil, ang inyong buhay akin, at laging isaisip ayaw ko ng siwail. Ang may pakinig ay makinig sa tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ito yung dahilan, kapatid, sapagkat dumating na po ang panahon na ito ang siyang dapat na maihayag sa mga tao, sapagkat kinakailangan na pong maunawaan ito, dahil ito ang magsisilbing susi upang magkaroon po tayo ng kapayapaan, kasaganan, kaligtasan, na ito sana ay kinakailangan mapakinggan at bigyan ng pagkakataon, lalong-lalo po ang ating Pangulo. Lahat po ng mananungkulan ay kailangan bigyan nila ng pagkakataon, dahil ito po ang maging susi upang magkaroon ng kapayapaan. At kung sakali magkaroon ng kapayapaan, higit po na magkaroon ng kasaganaan, ganoon din po ang kaligtasan, sapagkat ang layunin ng Diyos, inuulit-ulit po namin mga kapatid, ay upang magkaroon po ng kapayapaan, kasaganaan at kaligtasan, na ito'y pinag-usapan na noon pa mga unang panahon. Na ngayon mga kapatid, sa mga tinatalakay po natin na para pinakikilala natin kung sino magpapatupad, maliwanag din po ang sinasabi dito sa pamahalang espiritual. Ang sabi po dito sa kauli-uliang kabanata, nito pong atin pong binasa, ganito po ang mabasa dito. Sa panahon ulit ay mayroong batang isinilang na katulad ng hiwaga na ipinamalas ni Dr. Jose Rizal na puspos ng kapangyarihan. Siya ay tinawag sa pangalang Atilano Tolibas, nagpunta sa Maynila at nagpakilala sa iba't ibang pangalan at minanmanan ang takbo ng kabuhayan ng mga mamamayan, 10 takbo ng sistema militar ng bansang pinakamamahal. Nakarating sa Palawig, Masinloc, Zambales at nagpakilala sa pangalang Judge Pihaw Rizal in Remores, Davisdam, na kung saan isinimulan ang pagbalangkas ng isang bagong kautusan para sa isang libutan, ang isang pamahalang espiritual. Sa pamagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos, ay pinatawag ang Manila 7 Summit Conference noong October 24-25, 1966 at ang Volcanic Conference noong ika-24-25 ng Enero taong 1967 sa Palasyo ng Malacanang upang ipatupad ang bagong kautusan sa buong sanglibutan. Na maalam si Judge Pihaw sa mga tauhan at sinabing ang kanyang kapatid na auditori ay mananatili sa sangkalupaan at makikita ng mata sa mata, makakausap siya. At kung anong mayroon ako ay mayroon din siya. Pang 10 taon ako'y babalik, ngunit hindi na ninyo ako makikilala. Kaya kung hanapin si Judge Pihaw ay hindi na muling makikita, subalit ang magpapatupad ng lahat ng mga kautusan ng bagong pamahalang espiritual ay walang iba kundi si Dr. Judge Pihaw, ang Obispo Supremo ng Santa Ignacia. Siya ang hahango sa lahat ng tao sa buong sanglibutan tungo sa ganap na katarungan, kapayapaan, kasaganan at higit sa lahat ay ang kaligtasan, ang narpualin. Sumaliwanag na tinukoy na po ni Dr. Judge Pihaw. Ang magpapatupad daw po, walang iba kundi ang Obispo Supremo ng Santa Ignacia. Ito ang sinasabi ng ating si Judge Pihaw ng una, the Angel of Peace, Supreme Bishop. Ito po ay nasa testamento na pinag-usapan nung magkaroon po ng Manila 7 Summit Conference na ganito na po ang mababasa. Dito po sa Angel of Peace, nakalagay dito. Ang sabi nga ni Judge Pihaw, the Angel of Peace, Supreme Bishop, and King of Jesus Christ of Nazareth testimony. Ito po yung testimonya ng ating Jesucristo, ang Papa Jesucristo ng Nazareno. Lord Jesus Christ of Nazareth is the King Head Pope Body of Santa Ignacia. Maliwanag po sa sinasabi dito na itong Supremo Obispo o yung tinatawag na Supreme Bishop dito na siyang anghel, ito yung sinasabi niya sa Apokalipsis. Kabanata po 22, talataan po ng 16 na ganito na po yung atin pong mababasa. Mabiyayang hapon po sa atin ulit mga kapatid. Una sa lahat, ang aking sasabihin ay hindi nagmumula sa akin, mula sa aking narinig na kita at babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 22, talataang 16, ganito po ang atin pong mababasa. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So maliwanag po, ang maningning na tala, walang iba kundi ang ating Jesucristo. Ayon sa kasaysayan na iniwan po at kababasa lang natin, ang magpapatupad ay ang Obispo Supremo. Sapagkat kung sino po ang Obispo Supremo, yun din po ang tumanggap ng tala sa umaga na binabanggit din po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata po 2, talataan po ng 28 na ang magtagumpay ibibigay sa kanyang tala sa umaga. Ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata po ay 2,
talataan ng 28. Muli ang aking sasabihin, hindi po nagmumula sa akin, ng sa aking narinig, nakita na basa mula sa lubay ng tinig ng Diyos. Pag-umpisa na sa 27, diba? Ganito po ang mababasa sa Apokalipsis, Kabanata 2, sa talataan po ng 25. Gayunman, ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumaryan. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila ay paghaharian niya sa pamamagitan ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. At sa kanya ibibigyan ko ng ibibigay ko ang tala sa umaga. So maliwanag po, yun daw pong magtagumpay na binabanggit dyan, siya rin po ang maghahari na paghaharian niya tayo sa pamagitan ng isang panghampas na bakal na kung anong tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ay ganun din ang tatanggapin niya. At maliwanag, at sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. Binasa po ng isa nating kapatid, ang tala sa umaga ay walang iba kundi ang ating Jesucristo. At pagkatapos, meron palang tatanggap ng tala sa umaga. So kung titingnan po natin, yung pong binabanggit ng kasulatan ng Biblia na isusugo ng mga aliw, na siya po ang tinutukoy na magtuturo, yun din po pala ang tumanggap ng tala sa umaga. Kaya yung Jesus na hinihintay ng marami, sa halip ng dumating tala sa umaga, ngunit ito yung sinasabi po sa aklat po ng unang Juan, na ang bawat espiritu, unang Juan po, kabanata po ay 2 o 4, talataan po ng 2 na ganito po ang mababasa. Ganito po mga kapatid, ang mabasa po natin sa aklat po ng unang Juan sa kabanata 4 sa talatang 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Espiritu. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Maliwanag po, ang bawat espiritu daw na nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Hindi yung magkaiba po yung nasa laman at laman. Ano po? Kung ang nakasaad dito, ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong laman, yun po yung personal. Ito yung hinihintay po ng marami. Ang alam ng marami, personal na darating. Pero ang totoo, maliwanag yung sinasabi dito. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. So maliwanag, tama po ang nakasulat. Nang magtagumpay, ibibigay sa kanyang tala sa umaga sapagkat nandun siya sa laman. May pinuntahang laman ng ating Panginoon Kristo sapagkat napasatala nga po siya. So tama ang nakasulat. Hindi kagaya ng paniniwala at sampalataya ng iba na personal na darating. Isipin, imaginein po ninyo kung sakali ang ating Panginoon Kristo dumating nga ng personal para makita po sa ibang bansa gaano kalaking Jesus, imagine ninyo. So hindi po natin may describe. Pero ang lahat pong ito mga kapatid ay matutupad. Hintayin po ninyo dahil sa mga susunod na pagtalakay natin, tatalakayin po natin kung paano matupad na bawat mata nga ay makikita ang ating Panginoon. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon kapatid na tinatalakay natin, pinatutunayan natin ang lahat ng sinasabi ng mga kasulatang inaiwan po ng Diyos, meron na lang pong tinutukoy na isa. Sino po yun? Ito yung mga alin, ito yung Espiritu Santo. Ito yung tumanggap ng tala sa umaga. Yun ang sinasabi niyan. Kaya nga, walang ibang makapagtuturo mga kapatid. Malibang siya rin. Dahil kung ang tala sa umaga ay hindi po tinanggap ng ating kapatid, siguradong hindi rin niya alam ang lahat ng ito. Ngunit bago nung tanggapin po niya, lahat ng mga iniwan ng Diyos ay pwede na rin po niyang talakayin. Ito yung sinasabi niya, kukuha siya na nasa akin. Lahat ng iniwan ng Diyos na salita. At ito po yung ipahayag sa atin. Mapalad nga tayo mga kapatid. Hindi po kagaya ng ibang bansa. Isipin ninyo sa bansang Pilipinas mismo ito dumating, ay kung nagkataon na sa ibang bansa dumating ito, papaano tayo mga Pilipino? Di ba napakahirap na pumunta pa tayo, mag-travel tayo para lang marinig natin ang lahat ng sinasabi ng Panginoon? At kung sino po ito? Ito po yung kinakailangan maunawanan ng lahat. Dahil ito yung pag-asa nating lahat ng mga tao. Ito po ang pinili, yung sinasabi nga dito sa Aquarian Revelation, ito ay pinili at hinirang ng Diyos. Ito po yung kinasyahan niya. Dahil sa kanya pinagkaloob ang tala sa umaga. At tiyakan po na ito rin ang dahilan. Kaya nga dito kung mapapansin po ninyo,
dito po sa Korean Revelation o dito po sa Iniwan ni John Spihaw, ang mabigat po dito, mga minamahal na kapatid. Sinasabi dito, disobedient nation will be destroyed. The almighty natural rebuilding forces, police power are earthquake, thunder, lightning bolt, hurricane, typhoon of the United Kingdom of Heaven and Earth, World United Nations military government, pulling you forward peace. Dito po yung nananawagan ng Panginoon na kinakailangan kung hindi ito pakinggan o hindi susundin, ang kaparusahan po ay nakaakma na. Dahil sa naganap na po mga kapatid, na hindi lang po ngayong pagkakataon. Nakaraang mga taon po, kumuha rin kami ng amin pong programa sa DCTC upang ipahayag ang buong katotohanan. Ngunit wala pong naganap, pero ito po ang panghuli natin pong babasahin na kung sakali po ang mga tao hindi matupad o magkulang sa mga mensaheng nais po ng Diyos, ay tihong hintayin po natin ang magaganap, mga minamahal ng kapatid. Taong 2021, mga minamahal ko, ito po ay isang napakabigat na kaganapan na kung sino mang tao na magsasabing kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, tingnan po natin ito. Dahil maliwanag po ang sinasabi dito ng ating Panginoon ayon po sa aklat po ng mga kawikaan. Kabanata po isa, talataan po ng 23 hanggang 33. At babasahin nga po ng ating mga kapatid. Pagkatapos ito, ipapaunawa natin sapagkat malaon ng panahon, uulitin ko mga minamahal na kapatid. Lahat po ng nanunungkulan halos sa ating bayan, dahil tigit yung matataas ang tungkulin, natupad yung sinabi ng Panginoon, itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at ang hari ng kalwatian ay papasok, ngunit hindi po nila ito napag-unawa. Kahit babasahin po ng ating kapatid at pagkatapos tatalakayin po natin ito sapagkat malapit ng maganap kapatid ang lahat ng layunin po ng ating Panginoon. So mga kapatid, muli ang aking sasabihin ay hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at mga babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Na ganito kapatid, ang atin pong mababasa na ito po ang siyang dapat sana na huwag mangyari. Dito po sa 23 hanggang 33. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway, kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Mga minamahal na kapatid, sana po napapunawa po natin ang talatang ito. Inuulit po namin sa inyo na napakahalaga na maunawaan po natin ang bawat talatang binanggit o binasa po ng ating kapatid dahil napapanahon na po mga minamahal na kapatid. Una, ito po ay paalala ng Panginoon nang sabi niya magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking iniunat ang aking mga kamay at walang nakinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Ano sa pangunawa niyo kapatid ang mga pananaligan ito? Marahil, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, mabigat po ang nakasad dito dahil yung Diyos na inaasahan ng tao na magliligtas, sinasabi niya na dito, salip na kung dumating ang takot ng tao, ano pong gagawin niya? Tatawa, manunuya.
Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa iyo, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi na ako sasagot. Hahanapin nila akong masikat, ngunit hindi na nila ako masusumpungan. At sa kahuli-hulihan, kapatid, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang diwasay at tatahimik nang wala mang takot sa kasama. Mga minamahal na kapatid ko, panahon na po upang maunawaan natin, aminin natin ang katotohanan na meron na pong isinugo ang Diyos na siya magtuturo kung paano po magkaroon ng kapayapaan, kasaganaan at lalo't higit dun sa kaligtasan. Dan ang napakalaga mga kapatid, matunghayan natin, makapag-aral tayo mula sa kanyang pagtuturo kung paano ba talaga kaligtasan. Hindi po sinasabi natin o yung pinapaniwalaan natin dati na kinakailangan muna para maligtas ka, ikaw muna yung mamatay. Ang katotohanan kapatid ay walang katotohanan na kinakailangan pong mamatay ang tao. Ang totoo, hindi lang naunawaan ang salitang yan. Dahil kung totoo ngang may kaligtasan sa langit, bakit ka pa iyak kung mamatay ang iyong mahal sa buhay? Dapat pasalamatan mo, palakpakan mo dahil makakarating na sa buhay na walang hanggan. Pero napakasakit isipin mga kapatid, na isang tao pag namatay ay hindi na babalik magpakailanman. Bagamat sinasabi ng Biblia na maririnig daw po ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Pero ang katotohanan kapatid, isipin niyo mabuti. Ang tao pagpatay na, lusaw na, ano pang maririnig niya, wala na. Pero ang sinasabi po ng ating Jesucristo nang magpaalam ang isang lalaki o isang binata sa kanya, na pabayaan mo munang ilibing ko ang aking ama. Anong sagot ni Jesus? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang kapwa at patay. So lahat ng tao na walang liwanag, ang tawag po dyan ng Panginoon, patay. Yun ang makakarinig na kung marinig nila ang tinig ng anak ng Diyos, sila po ay mga bubuhay. Mga minamahal na kapatid, napakarami po ang dapat na maunawaan ng tao. Napakarami po ang dapat nating talakayin sa tao. Lalo higit po yung aral mula sa Diyos na hindi po aral sa tao. Kaya itong tinatalakay namin sa inyo mga kapatid, hindi na po aral ito ng tao. Sabi ko nga sa inyo, puntahan na ninyo lahat ng preacher, puntahan na ninyo lahat na nagpapayag, puntahan na ninyo lahat ng mga founder. Wala kayong marinig na ganitong aral. Dahil ang nagturo dito ay hindi po tao, dahil ito ay mula po sa Diyos. At kung sino po siya, makikilala po natin yan sa susunod na araw dahil kailangan na po na maihayag ang buong katotohanan. Ang tanging hiling namin sa inyo mga kapatid, sana po'y muling subaybayan ang pagtalakay po namin dahil nalalapit na po ang pagtalakay natin at makikilala ng buong sambayanan kung sino po ang tumanggap ng tala sa umaga at kung sino yung sinasabi ni Dr. Judge Piliao na siya ang Obispo Supremo ng Santa Ignacia. Katunayan po, hindi pa ito na ipuunawa sa tao. At ngayon pa lang, ito naman yung pinakamahirap na tanggapin. Sapagkat sinasabi sa Biblia na parito siya sa sariling kanya, ngunit hindi matanggap ng sariling kanya. Yan po ay nasa aklat ng Juan. Ito po. Na ito, napakahirap talaga. Kasi nga, hindi po naunawaan. Pares din na ating Jesucristo. Nung dumating, hindi rin nakilala. Kasi nga, nung unang nagpapakilalang pupunta sa kanyang templo, siya si Jehovah o yung sa ako nga. Nang dumating si Jesucristo, hindi nila nakilala. Bagkus anong ginawa nila? Ipinako sa cross. Pero totoo bang naipako? Ang totoo mga kapatid, bago pa naipako yan, nakatakas niyan. Yun yung nagpunta sa bansang Pilipinas. At meron po tayong material proof of evidence na magpapatotoo na ang bansang Pilipinas, dito po dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pinatunayan din yan ni Dr. Rizal. Sa susunod na pagtalakay po muli, tatalakayin na po natin kung paano po ang kaganapan hanggang sa makilala natin ang isang sinasabi, sugo ng mga alin, isang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sinabi ng ating Jesucristo. Ito yung binabanggit dito po sa aklat ng Pedro, unang Pedro, kabanata po ay 6, talataan po ng, kabanata 2, talataan po ng 6 na ganito po. Ako na lang babasa kapatid. Ito po. Kasi ito yung sinasabi po dito sa unang Pedro, talataan po ng 1, kabanata 1, talataan po ng 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. So ito na ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. So nasa Sion po ang isang sugo o isang batong panulok na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang tanong, saan ang Sion? Saan matatagpuan? So ito pong mga tanong na ito mga kapatid ay sasagutin po natin sa mga sunod na pagtalakay at muli po nagpapasalamat kami sa inyong lahat na sumusubaybay at nakikinig po sa ating pong programa at sana ipagpatuloy po natin dahil ito na po yung katuparan ng kasaysayan ng Diyos. Muli po maraming salamat at mabiyayang hapon sa ating pong lahat.